Maligayang Pasko sa lahat ng maginoong magmamanok at sa lahat ng ating mga followers and subscribers. Nang dahil sa inyo, dumami ang topics na ating pinag-uusapan at mga content na pwedeng ibahagi sa inyo. Ngayon, dahil marami na tayong sisiw na napisa mula mag-umpisa ang breeding season, marami sa ating mga kaibigang kamanok ang nagtatanong pa rin tungkol sa bakuna. Halimbawa, itong kaibigan natin na si Cap, JLBS Jose Luis, sabi niya, nagbakuna siya ng Fowlpox, nag-take naman, pero tinamaan pa rin. Yung sinasabi ni Cap na nag-take pag nagbakuna ka ng Fowlpox ay doon sa wing web, sa may pakpak, yung triangulo na balat lang. Pag tinusok mo yon ng prick na may bakuna ng Fowlpox, ang take na sinasabi nila is after 1 week, sa paligid ng tinusok mo na yon, parang may butlig-butlig. Yun ang parang sign na nag-take o nakakuha ng bakuna yung sisiw. Ang sinasabi ni Cap, nag-take pero tinamaan pa rin. Ito ay sabi ko, multiple factors ang dahilan kung bakit tinamaan pa rin ng Fowlpox kahit nag-take naman sa bakuna na ibinigay. Halimbawa, tinamaan ng bulutong mga about 1 week after kang magbakuna. Pwedeng ibig sabihin na medyo na late yung pagbabakuna mo. Dahil nandun na yung Fowlpox virus sa loob ng katawan ng manok, nakagat na siya ng lamok bago ka pa magbakuna. Kaya, nung magbakuna ka, nauna nang nag-develop yung Fowlpox virus sa loob ng katawan, kaya nahuli yung pagbabakuna mo, tinamaan pa rin kahit nakabakuna ka. Pangalawa, pwedeng underdose. Na-underdose ang Fowlpox vaccine. Pag halimbawa yung pre-care na isinasaw mo sa bakuna, na itinusok mo doon sa bakpak, may mga balahibo doon sa may wing web na yon. Sasabit ngayon yung bakuna sa wing web. So mababawasan yung papasok sa wing web. Kaya pag itinusok mo, dumaan doon sa mga balahibo, napunasan ng konti yung parang kanal doon sa pre-care, nabawasan yung dose ng Fowlpox vaccine. Kaya underdose at pwedeng tamaan. So ano ang remedyo rito? Kailangan bunutin mo yung mga balahibo na yon kung sila ay sagabal sa pagbabakuna bago mo itusok yung pre-care ng Fowlpox vaccine. Yung unang sinabi ko kanina, na baka na late yung pagbabakuna, ay maraming mga komplikasyon kung minsan. Alamin mo ang history kung anong age tumatama ang bulutong sa iyong farm. Kasi normally, ang bakuna ng Fowlpox binibigay at 28 days o isang buwan. Pero pag tinatamaan ka ng bulutong as early as 10 days or 2 weeks, pwede kang magbakuna as early as 5 days. Dahil naunahan mo pa rin yung kagat ng lamok na may Fowlpox virus, kaya pwedeng lumaban yung manok mo laban doon sa Fowlpox virus na yan. Ang isang dahilan kung bakit nagpakita ng take pero tinamaan pa rin ay nasa individual immune response ng bawat sisiw. May mga sisiw na likas na malakas ang resistensya. Pag binukunahan mo, magandang immune response, may protection kagad. May mga sisiw naman na kahit nabakunahan, mahinang mag-respond sa bakuna, kaya mababa ang kanyang antibodies, tatamaan pag nakagat siya ng lamok na may dala ng Fowlpox virus. Napapansin nyo, kanina ko pa idabanggit pa yung lamok. Ang isang prevention dyan is talagang i-control nyo yung population ng lamok dyan sa inyong farm sa pamamagitan ng tamang management. Ngayon, tungkol sa bakuna ng Fowlpox o kahit anong bakuna, tiyakin nyo na reputable ang supplier, marunong sa vaccine handling at tama ang pagbiyahe nyo ng bakuna mula sa supplier hanggang sa farm. Pagdating sa farm, tamang handling ulit at pag nagbakuna ka, tamang administration. Yan ang mga factors na malaking maitutulong sa pagbabakuna ng ating mga manok. Sa ating YouTube channel, si Brad RD44, ang tanong niya, "Good day po, Doc. Magtatanong lang po, bakit po kailangan day-old ang application ng Varex vaccine? Bakit po hindi pwede sa 3rd day or month-old? Salamat po, sana masagot ang matagal ko nang tinatanong sa iba, pero hindi po nila masagot. Salamat po ulit." Brad, may dahilan kung bakit day-old binibigay ang Marex vaccine. Ang prinsipyo nito ay ibigay mo yung Marex vaccine sa day-old para mauna siya sa loob ng katawan ng manok. Dahil pag naunahan siya ng field Marex virus, wala nang kwenta yung bakuna mo. Yan ang dahilan kung bakit hindi pwede ng 3rd day, kasi baka masingitan ka ng first 2 days. Pag 1 month mo binigay yung bakuna, baka matagal nang nakapasok yung field virus ng Marex. Ulitin ko,
Pag nauna, yung field virus ng Marex, wala nang kwenta ang bakuna. Kaya kailangan ibigay mo yan at day old. Kaya nga bago ilabas sa hatchery, bago may expose yan sa elements o dun sa environment, binabakunahan na para siguradong hindi makontaminate bago may bigay yung bakuna. Sana Brad, naging malinaw sa iyo ang prinsipyo kung bakit kailangang unahin ang Marex vaccine para hindi siya maunahan ng field virus sa pagpasok sa loob ng katawan ng manok. Sa ating YouTube channel, si Jose Cam 3389. Sir Doc Hill, ask ko po ano kaya nangyari sa mga sisiw ko. 28 days pa lang sa brooder, bigla po ng hina at may namatay na 5 po, 5 heads. Naglagay na po ako anti-coxy pero di pa naman binababa sa lupa. Salamat. At sabi ni Jose Cam, ano po ang contact number ng Excellence Vet dito po sa Cavite City? Salamat po. Okay Jose, parang tinutumbok mo rito ay at 28 days parang tinamaan ang coxy ang mga sisiw mo kahit hindi pa sila binababa sa lupa. Ang coxy na organism, oras na yan ay nagkaroon ng moisture, lalong-lalo na pag nabasa. Yung itlog nito ay pipisa kaagad. Kahit sila ay nasa brooder. Kaya nga lang, mas madalas na ang coxy organism ay nasa lupa or nasa flooring na. Pero kahit nasa brooder yan elevated, basta nabasa yung litter o yung tapakan nila, may posibilidad na mapipisa yung itlog ng coxy at tatamaan ang mga manok mo kahit hindi mo pa sila binababa sa lupa. So anong prevention? Kailangan panatilihin mo na tuyo yung flooring ng brooder area mo. At kailan matalas ka sa pag-obserba sa ipot nila tuwing umaga. Pag nakakita ka ng orange pa lang, huwag mo nang hintayin mag-red. Kasi pag nag-red yan, indication na baka may dugo na. At pag may dugo, yan ang dahilan kung bakit namamatay ang sisiw. So, ang coxy ay management issue yan. Kailangan panitilihin mong tuyo ang flooring. At pag may tama, maagap ka sa paggagamot dahil mamamatayan ka talaga ng sisiw pag hinintay mo na magkulay red ang kanilang ipot. Walang pinipiling edad ang coxy. Mula 1 week hanggang 2 months, yan ang pinakamataas ng probability na sila ay tamaan. 4 to 8 weeks, yan ang pinakamataas na age range na very sensitive ang ating mga sisiw sa coxy. So, pag-ingatan ang mga alaga natin sa age range na ito. Yung vet ng Excellence dyan sa Cavite ay alamin ko kay Doc Jeff Rabago ng Excellence o kung sino man yung naka-assign dyan sa Cavite para maibigay sa iyo ang phone number ng Excellence Vet dyan sa Cavite City. Galing naman ito kay Jason Anthony Sixon 3965. Sabi niya, Doc, ask lang po paano po tamang pagdala sa biyahe at pag-store po ng Marex vaccine. Thank you po and God bless. Jason, tignan mo ito sa thumbnail na ginawa ng EDL Digital Technology. Na-discuss ko doon in detail kung paano ang handling ng Marex vaccine. In a nutshell, ang Marex vaccine ay nakalagay sa liquid nitrogen. Hindi pwedeng ilagay sa yelo o sa freezer o sa dry ice, kailangan liquid nitrogen. Sana maging malinaw ito sa pag-handle at pagbiyahe ng Marex vaccine. Mga kamanok, ako muli si Doc Hill na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. At maraming salamat sa programang Health is Always Number 1 at saka EDL Store sa patuloy na suporta at pag-share ng tamang pag-aalaga sa ating mga manok. Naway maging masagana, ligtas at malusog ang inyong Pasko, hindi lamang kayo at inyong pamilya, kasama na ang inyong mga alagang manok. Merry Christmas ulit sa inyo! At para sa ating lahat, laging tandaan, health is always number 1.